Ngayon, mukhang ang hino-hover ay isang Esme sa bike float. Sobrang ano na to nostalgic hero for me na hahawakan ni Soriano ang isang Claude. Tapos, para Singapore, totoo ba ito? Ilalakin ba nila? Selena ang pinapakita sa atin ng Singapore, ha? Selena mid ba to? Vision kasi yung mapoprovide yan. Actually burst din sa early game para malimit din actually yung panggagank dito ng Team Philippines. Pero I doubt na makakatulong ng matindi yung isang Selena para pigilan dito yung tapang ni kahit nga ni Daddy JP na lang ni De La Cruz. 'Di ba dito sa game na to? Ay sayang, nagre-raise na ako ng question sa'yo, Sir QWERTY Ano yan? Hindi, Wala, sabi ko sa lalaro sana sa Selena Na-realize din nila, dun papunta yung question ko na, totoo ba magsisilina ka on this lineup of Philippines? At buti na lang, sinagot na nila yung sarili nilang medyo magiging dilema. Sayang, tatanong ko pa lang. Okay na. Buti na lang. Thank you Singapore. Dahil nakaiwas ako sa isang tanong. Pero maganda yung lineup talaga dito ng Philippines, no? And for Soriano, gusto niya talaga yung mga heroes na may baril, no? Actually, parang sa lahat naman yata ng God Laner, maraming mga heroes doon may baril. Diba? Kanina, Granger. Ngayon, Claude. Diba? Mas kilala din siya sa Beatrix. So, what if nga naman, lumabas yung Beatrix dito ni Soriano? Kasi, diba kung di ako nagkakamali, dapat naglaro na si Soriano ng SEA Games din dati. Kaso underage pa siya nun. Pero ngayon kasi na legal age na siya, napapakita niya na yung lakas nila. Tama, di ba? Tama naman. Tsaka medyo naging mailap sa kanya mga nakaraang qualis. Pero ngayon, hindi na mag-iilap. Abot, tanaw, at ito ba, tatanong na rin natin. Pasok muna tayo sa unang laban. At pangatlong match today ng Team Philippines. Ito ang laban nila, laban sa Singapore. Na kung saan best of 2 po ulit-ulitin lang namin. Pero ito, inuulit-ulit lang. Very spammable. On to Pabicos Jushin. Doon pa rin ang Balibagan 2025. Meanwhile, for Singapore, parang hindi ganun ka, parang sabayan agad. Versus on to what we've seen ng mga una nating matches na sa mid, ang dami agad pulahan. Dito, kalmado yun. Oo, maingat sila. Pero hindi maingat dito si Kuya Carlito, ha? Si Nepomuceno, nagnanakaw agad ng isang green camp doon. So, nililimit na yung possible snowball potential agad dito ng isang Jason Shin. Alam niya kasi paano paganahin yan Diba? Sabay transition papunta dun sa Little Wonder. Meanwhile, anong hindi magulo dun sa gitna? Pinaparamdam agad ni Pabico dito at ni De La Cruz yung sakit nila. Pero mababaliktad yata yung sitwasyon. Flicker out mula kay Pabico. Nag-flicker din si Aaron dito sabay lipad. And enough yung mismong buhay nila para makatakas. So, lalamang ng bahagya dito ang Singapore. Nakakagigil na pangyayari kasi parang kulang na lang hipan ko yung screen para tumagos. 'Di ba? Yung maipapasang lakas, pero that's the reality for Singapore. And yung risk na tinig doon ni Aaron tsaka ni JA, maganda. Meanwhile for Team Philippines, ito yung mga clutch na mga moments talaga na mas kailangan polished yung ginagawa nila. Meanwhile, ito na nga papasok si De La Cruz, but still for Singapore, they're playing it safe. Kaya nga kanina, di ba, nakakapagtaka, hindi agad sagupaan. Instead, they're calculating yung mga gantong posisyonin nila. Pero makikita si Brayden na hindi yata makaka-retry steal. Sobrang body block yung ginagawa dito ni Pabico pati ni De La Cruz. Hindi halos pinalapit o pinasilip ang Singapore. Binabalibag pa uwi. Pinapauwi nila dito kaso susunduin. Lalapit mismo si Nepomuceno. Madadali dun si Jay. At yung Purple buhay pa rin naman. Kaso nga lang Brayden going for the counter play, making it a double kill. Pero kapalit na to kanyang buhay. Wheelon on the other hand, nagwawala. Sina-channel yung inner Diablo habang si Pabico naman ay atras muna at makaka-survive. Ito yung hinahanap ko kanina na balagbagan. Ito yung hinahanap natin kanina na maagang bigayan. Pero sa ngayon, mas nabigyan ang ilang mga members ng Team Philippines. Nakikita natin dito na sumasabay talaga yung Singapore. Alam nila how to punish Team Philippines sa mga laban, pero nagulat na lang si Aaron doon na nandun pala si De La Cruz nakaabang sa damuhan. And with that being said, De La Cruz will equalize this game. 3-3 na
ganun lang kabilis para sa Philippines bumawi. Yes sir, makikita natin dito and commendable yung mga trades na nakukuha ng Singapore and how they're punishing the members of Philippines. Pero ang commendable din actually is how Pabico is surviving yung mga initiations ng Singapore. Diba sobrang kulang talaga gumalaw ni Pabico bilang isang mid laner. Nakakatakot sobrang aggressive, pero ito na naman mukhang may laban na naman. The taunt coming in from Jay, plus the follow-up mula kay Brayden, pero alam ni Soriano na kailangan niyang lumayong. Kaso lang, with that, mazo-zone out ng bahagya, pero nandyan na si Pabico, Athena. Okay, ngayon, maganda na naman Wow! yung entry point. Ang paulan with a blazing duet. Soriano is doing it! Ladies and gentlemen, kasabay pa niyan ang pagkuha ni Nepomuceno kay Jay. Baby Cakes is activated. Pero balik na rin natin, gawin natin Cakes Baby. Kasi iba yung pangalan nila dito, para lang maiba. Pero ganun pa rin yung ending sequence. Ngayon nakakalamang galit na si Daddy JP De La Cruz for another kill. Kaso nandyan na nga lang din ang habol. Nabuhay pa rin! Singapore. Pero nabuhay pa rin sila. Soriano madadali nga lang with the off-cam kill. Pero babawi naman dito sila Binuya pati si Pabico. Si Jay ngayon ang kanilang pag-iinitan. Nagagalit na si Nepomuceno. At si Pabico. Si Pabico mamamatay. Kaso nga lang for Nepomuceno and Binuya. Okay lang yan pre. Kaming bahala sa'yo. Siksik-liklik yung aksyon. Yung kaninang hinahanap nyo. Maiiwasan man yung Falling Star Moon. Pero mukhang Binuya ngayon. Desidido na muna na umatras. Singapore medyo nakakautak ng paisa-isa ha. Pero De La Cruz, ayaw nila tayo patapusin. Huwag kayong magsalita ng tapos. AOG, aabot ba? Hindi! Kaso bago bumagsak si Daddy JP, si De La Cruz mandadamay pa siya ng isa. Wow! What a play dito, QWERTY! Ibang klase. Yung ganito yung mga bawi talaga. At ngayon, for Jay as well, naghahanap ng entry point. Binuya on the other hand, just eyeing out members of Singapore sa kung saan pa nga ba yung mga posible nila na ma-checkmate ito. De La Cruz on the other hand, tumatakbo. Ang daming nilatag sa kanya. He's going to fall down. Pero Team Singapore, on the other hand, baby steps na muna yung ginagawa nila sa mapa. Pabico, just keeping a close range dito sa mga members ng Singapore habang hindi naman napipigilan dito yung ibang mga members ng Team Philippines na makapag-farm up at makaikot ng malaya dito sa mapa. Okay? Soriano, sinasama ko na dito yung baby kicks niya. Nepomuceno targeting the turtle. De La Cruz going for an off-cam kill. Patay doon sila Brayden. Nepomuceno with the turtle. Makakasalubong sila Jay and Willon. Makikita niya ba na nagtatago? Okay? Ando pa naman yung Thorn Rose. Napapalibutan na siya dito. Makakatakas ba ba? Andyan ang the goat ng MLBB. Still, bago sila umalis, kukuha muna ng jungle camp dito sa Singapore. Grabe, no? Yeah! Ayan, nagbabalik na si QWERTY. Grabe, sobrang intense kasi nung laban eh. Hindi na rin ako makapagsalita sa sobrang intense. Nakikita natin Pwede dito, lang. kumahanap ng trade ang Singapore. Pero laging one step ahead. Wait lang. Nepomuceno, makakatakas pa siya doon. Hindi na sir sa ngayon. Pero tinatry tumakbo ni De La Cruz. Sa likuran naman si Binuya. Iso-zone out yung tatlong miyembro ng Singapore. Ang kaso nga lang, delikado yata ang buhay niya. Pero makakapatay muna siya ng isa. At buhay pa rin si Binuya. Bibili pa rin ng oras dito. Uy! Wala! Para makapag-farm pa rin kahit papano yung kanyang mga tropa. Si Pabico na naman ay susunod. Crimson Beacon out. Alam ng Philippines na sila yung dehado sa ngayon. Pero alam din kasi nila na si Oheb, si Soriano, yung kailangan nilang patabain. Props to Singapore na nakakakuha talaga sila ng mga pick-offs against the Philippines. Okay, quick rundown lang tayo sa mga nalilito. Mga apelyido po. Mga pangalan ng kanilang pamilya po ang kanilang bit-bit dito for Team Philippines. Kaya baka naninibago kayo. Diba? Pero ang importante, ganun pa rin yung galaw. Okay? Yun ang Oo. importante.
Ganon yung galaw, ganon yung lakas pa rin, at ngayon matatag pa rin naman ang nagigisimula. Although we cannot deny for Singapore, sa mga matches na napanood natin so far na nakatapat ng Team Philippines ay nakakasabay sila. Hindi sila super na nagagap for T, di ba? 11 to 10 yung kill score. Looking at the goal diff, hindi ganoon na nali-leave behind dito na Philippines yung Singapore. So kumbaga parang alam ng Singapore, no, paano tayo lalabanan. 'Di ba? Kasi actually sa kills nakakasabay talaga sila eh. And si Wilun, doon naman sa gilid, nakita si Nepomuceno, may AOG pa. Nakagamitin si Jay, pero hindi enough 'yon para maabutan ang dagot ng MLBB. Magka-counterplay yata dito ang Team Philippines. Pero hindi, ayaw muna nila, i-flow muna nila yung itaas na bahagi ng mapa. Nepomuceno sumisilip dun sa gitna. Pero si Pabico, napilitan siyang gumamit ng kanyang ulti para lang makalayo. Nepomuceno with the dashes, trying to go in. Pero lalayo ang Pilipinas. Ibe-bait out lang nila ang mga resources dito. Sabay talon ni Pinuya dun sa likuran. De La Cruz na pa-flicker out. Pinuya ngayon humaharap sa 5 miyembro ng Singapore. Sabay, balik muli nila Pabico at Soriano with a bracing duet in. Napakasakit na ng mga bala mula dito kay Soriano. Nabaliktad pa nga yung sitwasyon. Pinuya once again with the dive of his life para makakuha na naman ng isa pang kill. 3 kills ang makukuha ng Pilipinas at isa lang ang kapalit nun mula sa Singapore. Grabe no! Multiple kills ahead, and Vinuya is not stopping there. Habang kumukuha ng Lord Nepomuceno, sige, siya nang bahala. Grabe siya tumao. Grabe siya mang-block doon ng mga members ng Team Singapore. Kung kanina sinasabi ko na hindi ganon ka-establish yung lead na nakukuha ng Team Philippines ngayon, there's a stark difference. Clear na yung difference nila dito in terms of kill, in terms of positioning. Oo, nakakapitas pa unti-unti si Wilon, pero hindi kasi Diablo ngayon. 2 tao ang tumatarget sa kanya, De La Cruz and Soriano with a shutdown kill. It's going to be a great pick-off, lalo na't may Lord na mamarcha sa may bandang baba. Gitna naman, napilitan na sila Kit na gamitin yung Zaman Force just to clear off the last bits of the minion wave. Pero Nepomuceno, mapasok na naman. At yung paula na naman ni Pabico dito, yung mga pailaw ay sapat para makakuha ng multiple kills dito para sa Team Philippines. Nepomuceno is not stopping there. Hulahan man ang buhay, pero ang kanilang goal ay eventually makabasag, makabawas ng tore muli dito sa side ng Team Singapore. Dinadaan sa pagiging magulang ng mga miyembro dito ng Team Philippines yung laban na to against sa Singapore. Men, kung Diablo tong si Wilun, kung Diablo yung idea niya, mas Diablo gumalaw ang mga miyembro dito ng Team Philippines. Oo. Kanina, actually, nag-shift yung momentum dahil dun sa pag-bait out ng Pilipinas sa Singapore eh. Alam kasi ng Singapore na kaya nilang kumuha ng pick-off, kaya nilang pumitas ng isa, pero ang Pilipinas, alam nila paano mas ipapanalo yung bigger picture ng laban na ito. And binibait out lang nila eh, na ubusin ng Singapore yung mga resources nila, gamitin yung mga flickers, yung iba pang mga spells, and then biglang magka-counterplay dito ang Pilipinas. And ngayon, ang kinakatakot ko para sa Singapore, sinong papatay kay Vinuya? Ang hirap no, parang ang daming gusto na magpresenta, kaso yung nagpe-presenta natutunaw din eh. 'Di ba? Katulad nga sinabi mo, mas Diablo pa yung galawan niya dito. Hindi lang basta sisim yun. Grabe din yung shield. At kakasabi pa nga lang natin, kahit sino magpresenta, ay pwedeng babigyan. Nepomuceno medyo may ipit. Bursting down. Wilon will get the kill. Vinuya on the other hand. Saan ka pupunta? Nililigaw yung mga members dito na Singapore. Sa kanya nakafocus sila Aaron. Habang si Jay naman ay lilipat din ang atensyon sa kanya. Pabico, the other half, the Sansanduo naman. Ang tutulong sa kanya, AOG, walang matado tatamaan. Nakaiwas si Pabico. Crimson Beacon activated. Habang sila lahat nagkakagulo-gulo, ito na yung pagkakataon ni Soriano para makapasok yung mga balay sa sakto. Kaso nga lang, nagkakawala na dito ng immortality, pero sapat pa rin naman yung mga bala at yung mga stacks, pati na rin yung Lantern and Soul Snare dito kay Pabico. Brayden, hahabol pa sa party. Pabico, may ipit, matatanggal nga lang siya doon. Pero hindi tapos yung party. Ayan na naman si Vinuya. 2 clash ang nangyayari ngayon habang si Wito naman ang kinikip on the ground nila Soriano, and with that 4 members down for the side of Singapore. At ito yung pinag-uusapan natin.
Nakuha ng kills ang Singapore. Si Carl Tizzy yung nakuha nila. Si Nepomuceno yung napatay nila. Pero mas alam ng Team Philippines how to take control once again para dito sa laban na to. 'Di ba? Yung bigger picture mas nakuha nila. 4 kills kapalit ni Carl Tizzy, kapalit ni Pabico, plus the Lord. Talaga nga namang para sa Pilipinas, alam nila how to counter-initiate. Sorry din, Kuya Carl. Sabi ko kasi sinong papatay kay Ayun. PHI Binuya. Hindi ko kasi sinabi sino papatay kay Kuya Carl eh. Diba? So napatay doon si Carl Tizzy. Pero yung point na nakikita natin dito kung paanong dinadaan sa counterplay, counter mechanics ng Pilipinas ang Singapore, nagugulangan talaga dito ang SG. Nagugulangan talaga sila Diablo dito at tulad niyan, may laban na naman na magko-commence dito sa may bandang gitna. Ito yung kakasabi lang natin na kung sino papatay. Kaya ang ginawa mo ng Singapore, atras muna tayo, pre. Pag-isipan muna natin na Carl? maigi, lalo na't may Lord na makakapasok sa base na Singapore. Si Carl ay naghahanap din ng pwesto. Tinitingnan ni Wilon, saan nga ba magkakaroon ng entry point? Ang sakit ng isang Thorn Rose na yun. Nangalahati ang buhay ngayon nila Wilon. Jay on the other hand, just still watching out sa mga pwedeng mag-entry point dito ng Team Philippines. De La Cruz roaming around the map. Pabico Sakit! on the other hand Wow! ay nandiyan katuwang si Soriano na pumasok with a blazing duet. Bagsak agad dito si Kit at si Nepomuceno na tumapahi sa likod. Vinoya sumasalo ng damage ang Ay, dalawa. nandun! Maipit na lang si Nepomuceno. Makakataas pa ba siya? Susundan siya doon ni Brayden. Medyo nadali doon ng dagot. Binuya! Kasi andyan na naman si Binuya, pati si Pabico. Activated na naman yung Sansan Duwang, kasabay pa niya ng double kill. And a wipeout laban sa Team Singapore. And this might be it as Team Philippines slowly secures game number 1 laban sa Team Singapore.